Tayo. Sara Duterte, nag-file ng motion para hindi tayo masabihang hindi tayo masabihang fake news. Naghain ng petisyon si Vice President Sara Duterte para ipawalang bisa ang impeachment case laban sa kanya. Ayon sa kay Supreme Court spokesperson Camille Ting, natanggap ng korte ang petition for certiorari and prohibition. Ano daw? Filipino rapper support BBM. Maraming salamat, Phil Rapper. So ito na, mga kababayan. Ba't naputol? Ay, wait. Anong nangyari? Vice President Sara Duterte has filed a petition before the Supreme Court to block the impeachment complaint filed against her in Congress. According to the Supreme Court, the petition for certiorari and prohibition with urgent application for a temporary restraining order and writ of preliminary injunction was filed on Tuesday, February 18. This petition is on top of the same petition filed by a group of Mindanao lawyers on the same day. The petition seeks to nullify the fourth impeachment complaint filed by the members of the House of Representatives, citing Article 11 of the Constitution, which states that no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. The petition... Sabi dito, akala ko ba mas masakit ang iwan ng jowa kaysa ma-impeach sa Congress? Ba't nag-file ng petition? Yun nga mga kababayan. Yun nga mga kababayan. Ang sabi niya, alam nyo, mas masakit ang iwan ng boyfriend o girlfriend kaysa ma-impeach sa Congress. Pero ngayon, nag-file ng petition para i-block ang impeachment. Anyari? Kaya hindi kayo ibubuto ng tao eh. Mga sinungaling kayo eh. Kunwari, hindi kayo nasaktan. Pero sa kaloob-looban, sinasampal-sampal na yung sarili. Di ba? Kunwari, hindi nasasaktan. Alam nyo, sa totoo lang, Mr. Chair, mas masakit ang iwan ng boyfriend o girlfriend kaysa sa ma-impeach sa Congress. Pero ngayon, February 18, 2025, nag-file po ako ng motion para i-block po natin yung aking impeachment case. Further seeks to issue a writ of prohibition to enjoin the Senate of the Philippines from acting on the fourth impeachment complaint due to violation of the 1-year bar under the aforesaid constitutional provision. Duterte's petition came after she was impeached at the House of Representatives level on February 5. Diba, Rinugula? Los-los na ko. Los-los ko talaga. Alam nyo, sa totoo lang, mas masakit ang iwan ng boyfriend o girlfriend kaysa sa ma-impeach sa House of Representatives. Pero dumating po ang February 18, 2025, nag-file po ng motion para i-block ang impeachment. Walang isang salita. Kaya ngayon ang tanong, iboboto pa kaya na yung tao? Hindi na kayo iboboto ng tao, mga sinungaling kayo. Ang sinungaling kapatid na magnanakaw, magmakaawa kayo sa taong bayan. Sa taong bayan kayo mag-file ng motion. Wag sa korte. Bakit? Tapos na. Mas masakit ang maiwan ng boyfriend o girlfriend pero nag-file ng motion. Di ba? Ano pa, mga kababayan? Matatalino at nagre-research, sabi ni Ferds Danao. Napansin lang daw niya mga vlogger. Oo naman, Sir Ferds Danao. Research po talaga tayo kasi mahirap na. Di bali nang ipatawag tayo sa TRICOM, at least lahat ng video natin may source. Inquirer.net, ABS-CBN, TV5, News 5. Hindi naman magbabalita yung mga yan kung hindi totoo. Hindi na pasara, natanggalan sila ng prangkisa ngayon. No, ne. Kanghel ba? Abar Kanghel, may galap shout out po. Kawawa naman kayo mga DDS, lusaw kayo. Tumatakbo ako. Kapag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo mapunta sa langit. Tumakbo ako sa utos ng Ama.
Mommy Campbell, maraming salamat sa yung super sticker na $20. Thank you so much. Kapag hindi kayo bumuto sa akin, hindi kayo mapunta sa langit. Utos ng Ama ito na ako'y tumakbo. Di ba? Mga kababayan, kapag hindi kayo bumoto sa akin, hindi kayo punta sa langit. Utos ng Ama ito. Di ba? Mga bobo lang talagang buboto dyan. Sa totoo lang. Di ba, Sir Kenry? Ma'am Neil Domingo, may shout out. Kapag hindi kayo bumoto sa akin, tatagal ako dito sa loob. Paano pag naabsuelto si Sarah? Di good for her. Ganun lang naman yan. Pag naabsuelto si Sarah, it's good for her. Bakit naman tayo magproblema? Kung maabsuelto siya, karapatan niya yon, di ba? Bakit naman tayo magproblema? Siya naman ang na-impeach, hindi naman tayo. Dayan Zamora. Oy, sa totoo lang, ikaw lang po yung Zamora na bobo. Ang mga Zamora sa San Juan, matatalino, magaling mamuno, hindi nagtatapo ng basura sa dagat at sinisibot-sibot. Ang Zamora sa San Juan, magaling maglinis. Hindi nagtatapo ng basura at sinundan, sinibot-sibot para sabihin, nagki-clearing po si Mayor. Inahuli ng reporter. Para saan po yan, ma'am? Ba't tinatapon mo yung basura? Sabi kasi ni Mayor Erap, sinisibot lang daw kasi lilinisin lang din naman. Alang ganon. Tingnan nga si Erap, hindi nanalo. Bakit? Basura. Basura na nga, nakalagay na sa sako. Tinapon pa ulit para sibutin. Hindi nanalo. Gumawa kayo ng trademark na kakaiba. Tingnan mo si Bato ngayon para sabihin manalo siya. Anong sabi ni Bato? Kung sino yung sasama sa akin sa Miss Philippines, bigyan ko kayo ng bala at armas. Marami palang armas si Bato Makipag-gera ako. Makipag-gera ako sa China. Sinong sasama sa akin? Umuna ka muna, Bato. Pag namatay ka dun at natadtad ka ng bala, iboto ka namin. Pero hanggang salita ka lang, itaga mo sa Bato. Malinaw pa sa sikat ng araw na nag-reflect sa noo mo, hindi ka mananalo. Sabi nga ni Larry Gadon, mga bobo! Oh my God! Ito, sabi ni Andrew Otero, okay, ano bang nagawa ni Marcos na maganda mula nung naupo siya para gustuhin namin si Marcos? Sige, Andrew Otero, baguhin natin yan. Speaking of ano daw nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos simula nung naupo siya, baguhin natin yan. Kamukha mo si Dado. Kupal yun. Baguhin natin yan. Kung dati, sabi ninyo, buti pa si Duterte, pumatay ng adik. Walang adik nung panahon ni Duterte kasi war on drugs. Si BBM, hindi niya kayang pumatay ng adik. Kasi alam niyo kung bakit? Hindi naman kriminal si BBM. Pero, speaking of pumatay ng adik, at ano daw ang nagawa ni Marcos? Hindi lang kasi, actually nakapokus kasi kumbaga si BBM kasi principal. Si Digong kasi noon, espesyalista. Espesyalista si Digong sa pagpatay. Si